Hi Taurus, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Taurus, this is your 3 months Gabay Tarot reading ngayong July, August, and September 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Taurus, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw para na may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Taurus, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Okay, this is your July 2026. Ang kasunod po nito, August. Next is September 2026. Okay? So, isa-isahin natin. Tandaan nyo yan, lalo na sa mga bago dito. At Taurus, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, your energy, baka may narinig kayong ingay ha, maingay po yung kapitbahay namin ngayon. So ang gawin natin is mag-focus tayo sa reading natin para may makuha tayong gabay. Energy, July 2026, Taurus, nakikita ko dito na makaka-receive ka ng magandang balita. Pwede din nagsimula ang pwede din nag-healthy living kayo. Ngayong July 2026, nagsimula kayo na, nag-decide kayo na mag-healthy living ka na. At may nakikita ko dito na may bago kang inspiration. Posible din na may bago kang pet, bagong gamit sa bahay, bagong kasamahan, bagong kaibigan. Nakikita ko rin dito na sa mga single dito na pwedeng nakilala mo na siya kasi very excited ka dito, yung energy mo. Ang paalala ng card dito na take things slow, kilalanin mo muna. May nakita rin ako ditong pangyayaring aminan, posibleng proposal, engagement, kasal, ikakasal, or di kaya proyekto ito. Okay? May offer, new opportunity, project, sa career and money po ito na very excited ka. May nakita rin ako ditong promotion, may supportive na tao dito, pwedeng boss or amo mo. The very supportive na ibibigay sa iyo yung promotion. Pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. So, ang ganda nito, success, happiness. Itong dalawang card na ito, happiness po. May success, achievement na parating. May parating na blessings po. Ito ay magandang kalusugan, kaligayahan at kayaayang pakiramdam. May nakita rin akong reunion dito. Pwede din staycation sa bahay kasi you felt calm, relaxed, security, and calm. Relax, calm, and security sa pag nasa bahay ka. Nakita ko rin dito nagkaroon ka ng time sa iyong inner child or sa mga bata po. So enjoy your success, sabi ng iyong card. Success lies ahead if you keep the path. Maaari din na makatanggap ka ng buntes or wedding. Maaari din nasabi ko na to, nagkaroon ng happy bonding. Pwedeng outing to escape everyday pressures. So, exciting opportunities indeed. Oo, magkakaroon ng financial growth din at the same time. Recognition, andito din po. Basta may grupo ng tao dito na very supportive sa'yo na ang siyang dahilan na magiging happy ka. Mas nagiging happy ka. So, claim niyo po ito, success and happiness.
Okay, career and money, may transformation ako nakikita dito. Actually, dalawang card po mismo ay nagsabi dito na nagkaroon ng completion. Like, dati hirap na hirap ka, maraming challenges, struggles, doubt, fear, pwede din overthinking to. Basta maraming nangyari sa nakaraan. Ngayon, magkakaroon ng transformation. Why? Kasi you're into sa growth. You are into sa in-embrace mo itong ending na ito. Ending to itong dalawang card na ito. In-embrace mo, nagkaroon ng pag-let go, at magkakaroon ng new beginning. Itong dalawang card na ito. Ang ilan sa inyo may ganap na career change. At ang ilan sa inyo na negosyante na may balak kayong itigil yung negosyo nyo at mag-try ng ibang negosyo na connected sa inyong passion. Pero din may nangyaring end of contract. At kung ang tanong nyo tungkol sa money matters will improve. So hold tight, kapit lang po. May tumiwalag dito tumiwalag sa grupo, umiiwas sa grupo, nagput ng space. Oo. Transformation to. Career transformation. May paglilipat ng work, paglilipat ng lokasyon, may nakita kong ganyan. This is necessary change. Kailangan talagang ito, kumbaga necessary change na magaganap talaga. So mawawala na yung mga blockages, mga hadlang, mawawala na po. May parating ng dahil sa ending na ito, may parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Ano to pagtatapos ng isang mapait na sinapit, nagaganap ang pagbabago kasi mismo ikaw ay tanggap nyo na yung pagtatapos, pagsusuko. Actually, thankful ka. Thankful ka sa pagtatapos na ito kasi nagbibigay ito ng kapayapaan sa iyo. So, completion of cycle. Dahil sa completion of cycle na ito, darating na po yung biyaya sa inyong career and money. Magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Love and romance. Ang ganda ng energy mo. Very confident. Yes. Nakikita ko dito na may parating sa iyo na maliligaw, na very charming at passionate partner, na very active kang suyuin. Pwedeng, okay, pwedeng siya yung naligaw sa iyo. Kung ikaw ay lalaki, pwedeng ikaw ay may babae na kagusto sa iyo na very active ka ngang suyuin. Like, ipapaalam talaga niya sa iyo na gusto ka niya. O, pwedeng kwento ng kwento to sa iyo kahit hindi naman walang connection. Gusto lang niya updated siya sa iyo. Na pinapaalam niya talaga na gusto ka niya. Okay? Tapos, it might be this is a fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, or an air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Na pwede ngang, masyadong mabilis yung pumasok kayo sa relasyon. Oo. At nang sabi na yung card dito na kasi very mabilis, maprangka, very aggressive, basta mabilis. Mabilis pa yung energy. Sabi na yung card, mag-enjoy muna. Mag-enjoy kayo sa moment nyo without getting too carried away. Kung mag one step at a time, kilalanin nyo muna yung isa't isa. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, dalawang card po mismo nagsabi dito na may travel. Travel or connection sa malayong lugar. Okay? At wag nyo daw i-pressure yung sarili nyo kasi at first, pwedeng excited pa kayo, like mabilis yung mga pangyayari. Pero at the end of the day, pwedeng mapapressure kayo. So wag madali. Sabi ng yung card, one at a time lang po. Dahan-dahan, kalma lang po.
Okay, sa mga single dito, ideal type niyo po is romantic partner who is fun and outgoing, talkative and ready to have adventures. Kasi lumabas pa rin yung fire signs dito. Okay, may earth signs. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn, kapwa nyo. Para sa mga relasyon, wala naman ako nakikitang problema dito. Masaya, stable kayo. So let's proceed. This is your July 2026, and let's proceed sa inyong August 2026, Taurus. Energy po para kay Taurus ngayong August 2026. Okay. Taurus, kung gusto nyo pong updated kayo, like ma-notify kayo, ma-prompt kayo, mapanood nyo po yung premiere na video natin, i-click nyo po yung bell notification. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, energy ngayong August 2026, Taurus. Okay. Nagkaramdam kasi ng pagod, pwedeng stress or nagkaroon ng anxiety, na ang advice ng cardio dito magpahinga. Na para makapag-isip ng mabuti, para makapaghanda or magpagaling. So this card asks you na kailangan nyo mag-relax, kalmahin, calm your mind and reflect, tamang tulog, tamang kain. Okay? At gusto mo mapag-isa gusto mo muna mapag-isa para makapag-isip. Gusto mo ng me time, alone time, yan. At may tao talaga, pwedeng ugali mo to, Taurus, na gusto mo ng me time muna na para makapag-isip ng mabuti. So, ang pagpahinga po ay nagbibigay ng increased productivity and a healthier mental state. Now, kung ayaw nyo magpahinga, sikapin nyo ngayong August 2026 or July mid, 2026 na hindi magpagod. Like, wag mag-overthink, balansehin yung mga ginagawa mo dyan para hindi ka mapagod. Okay? Okay, magkakaroon ng pagkakaisa, may nagtutulungan dito may realization. Alam mo, maganda yung me time mo kasi after nito may realization. Nagbigay ka ng mahabang pasensya. And please know that you are divinely guided. Maaring nagbigay ito ng sign sa pamagitan ng isang tower kaibigan na maaring makatulong sa struggle mo ngayon. Kaya kailangan talaga ng habaan ng pasensya kasi tinutulungan ka ng universe para ibigay para ibigay sa iyo yung desires na gusto mo. Okay? Kailangan talaga, which is tama naman yung nakikita ko dito na balansehin. Balansehin ng lahat, lalo na yung emotion mo.
Maganda. Ang ganda ng career and money mo. Taurus. Nakikita ko dito yung recognition and you deserve this. Recognition kasi may tagumpay. This is mahigit pa sa success. This is victory. Recognition, may promotion nagdahil sa iyong kasipagan. May financial growth after a period of struggle. Ano to ang ganda nito kasi masyado ka kasing disiplinado sa iyong mga ginagawa dyan, lalo na sa career and money nyo. Very hard worker din. So, your discipline and hard work are paying off. Makakatanggap ka ng magandang balita or may bagay na matutupad. Ito na yung desires mo na binigay ni universe, which is sinabi dito kanina. Ito, andito na. Nagsumikap ka at deserve mo itong tagumpay na ito. So, allow yourself to shine in this moment po. Feeling proud ka dito kasi may accomplishment. You deserve this. Taurus. Sa mga nag-invest dyan na mukhang nagkaroon ng, for you, mukhang mabagal na resulta, pero then naging impatient ka, naging impatient ka, nababagalan ka. Ito ay magbubunga ng masaganang resulta kung hayaan mo lang itong magbunga. Ipagpatuloy nyo lang po yung steady action on your goal, habaan ng pasensya, be realistic about your expectation. Kasi itong dalawang card nito, sinasabi dito, long-term abundance and steady progress, matatanggap mo yan. I-claim nyo po. Love and romance, nakikita ko dito na nanindigan kasi yung desisyon, naging honest ka din na sa iyong sarili, at may malaking influence ang isang single parent dito. Pwedeng ikaw to or pwedeng siya, Taurus. At sabi din dito na, okay. Baka ganito ka ma-in love sa mga single dyan, like, ganito naman, ganito naman talaga. Oo, 'di ba? Pag nakilala mo na yung taong gusto mo, pag pwedeng na-fall ka kaagad, talagang excited ka. Napansin ko to sa iyo kanina pa. So, very excited ka sa taong ito na nagpaalala ang card dito na take things slow, kilalanin mo muna. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may pangyaring aminan, posibleng project to, or pwedeng proposal, engagement, kasal, ikakasal. Okay? Pero ito, most likely kasi to, project to. At makaka-receive ka ng magandang balita. And this is your, anong tawag nito? August 2026 po. Let's proceed sa inyong September 2026, Taurus. Energy ni Taurus ngayong September 2026. Taurus,
Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification kung gusto niyong updated kayo sa reading natin. At abangan niyo po. Okay. Uploaded na po yung July 2026 niyo. Panoorin niyo po. Andito lang po sa channel natin. At may reading tayo next day na about your weekly Gabay Tarot reading at saka yung first half of the month, July 1 to 15, 2026. So, abangan nyo po dito sa channel natin. So, mahalaga talaga na i-click nyo po yung bell notification dyan para malaman nyo kaagad na may bago tayong video. Okay. Energy ngayong September 2026, Taurus, new beginning, freedom, new journey, curiosity. Curious ka eh. Curious ka sa mga gusto mong gawin, like mga intention mong bigyan ng bigyan ng action. Oo. Ayusin ko lang. Basta may binigay sa iyo na pagkakataon na bibigyan mo siya ng bagong simula. Bigyan mo siya ng action. Tapos very curious ka kung ano talaga yung punot dulo nito. Pero may nakita kong potential na magiging successful po. This is a leap of faith. Hindi ka takot sa obstacles na alam mong nasa right path ka. Kumbaga bahala na si Batman. Basta go ako. Oo. Tapos sabi ng yung card, huwag magpadalos-dalos sa pagpasya. Kailangan magkaroon ng konkretong plano at listen to your intuition. Okay? At kung may tampuhan po, may advice ang card dito, leave the past behind. It's never too late to begin again. Mag-usap po at magpatawad. So, lalabas ang ilan sa inyo sa comfort zone. Which is sinabi naman ng card mo dito na if you're serious about your growth, then you have to step out from your comfort zone. Okay? Lalo na sa career and money mo, may financial growth ako nakikita dito. So, galingan nyo po. Okay, may mensahe na parating, huwag magpadalos-dalos. Ito pa rin eh. Dalawang card mismo nagsabi dito, huwag magpadalos-dalos. Alamin mo muna, isipin mo muna yung susunod na hakbang na pagkilos. Importante sa dalawang card nito is matibay na plano. Okay? Kasi makatulong din ito sa pagpalakas ng iyong confidence. Very excited ka dito sa dumating na opportunity sa'yo. Pwedeng love and romance or career and money ito. Okay? May parating kasi bagong pag-ibig. Pwede din itong taong ito, itong parating sa inyo, ay, posibleng bata pa sa inyo or youthful pang attitude. Pwedeng earth signs or the earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, kapwa nyo, or an air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Yes, Taurus. At excited kayo sa coming monthsary anniversary or any kind of celebration. Nakikita ko po dito na nag-uusap kayo ng maayos, nag-uusap kayo tungkol sa inyong transformation. At some of you, sa career and money to naghihintay ka ng feedback from your client, boss, or new employer na very excited ka kasi alam mong magbibigay ito ng kaunlaran sa iyo. Ang ganda ng career and money nyo. Major shift. Money Lock, L-U-C-K. Yan yung unang nakita ko dito. Money Lock, L-U-C-K, ngayong September 2026. Claim nyo po. At pag-asa. Nagkaroon din ng healing. Sa mga nag-iisip ng negosyo dito, magagamit niyo po yung hidden talent nyo, yung unexpressed talent, yan yung magbibigay ng yaman sa iyo. Tapos makaka-receive ka ng awards, recognition, or fame. Sikat ka. May nakita rin ako dito ng unexpected
help. Opportunities pa rin to eh. Itong dalawang card na ito, opportunities pa rin. Ang ganda. Okay. Kung gusto niyo po ng opportunities, gamitin niyo po yung inherent skills niyo para makakreate ka ng opportunity. Kung may balak, itong dalawang card na ito, may nag-iisip kayo some of you, nag-iisip ng bagong negosyo. So, may go signal naman po dito. Sinabi kanina na magagamit mo yung unexpressed talent mo. Yan yung magbibigay ng yaman sa iyo. And may successful negotiation ako nakikita dito. I-claim nyo po. Ang ganda po nito. May raise ng pay, allowance, kita, kung ano man po ito. May kontrata din. This is also means a signing of contract. And nandito pa rin, you're divinely guided. With the divine assistance, all things are possible. And granted yung manifestation mo. May parating na blessings na lalo na yung opportunities. Basta bigyan mo lang ng clear intention para magtagumpay ito. Okay? Claim. Ang ganda ng career and money. Love and romance para kay Taurus ngayong September 2026. Okay, ang ganda nito kasi sa mga relasyon, maalaga kayo or ang iyong partner maalaga sa iyo, masahan kayo sa isa't isa. At sinabi na yung card dito, this is an advice, magtiwala at magbuo kayo ng lasting partnership. At may nakita ko dito na nanganak, nagalaga ng baby, mabubuntis, may mag-start din ng magbuo ng family. And this is also abundant in life. Okay? Ang ganda po nito. May nakita ko dito someone is giving up. Hindi lang to sa partnership eh. Single ka man relasyon sa buhay mag-asawa. Pwede sa taong malapit sa iyo. Na pwedeng nang iwan, pwedeng iniisip mo to or nagawa na. Nang iwan or iniwan mo. I think this is friend eh. Oo. Or di kaya nagkaroon ng pag-uusap na nagkaroon ng unpleasant conversation, nagkaroon ng argument. So, kung may balak magkaroon ng communication sa taong malapit sa iyo, kailangan i-improve yung communication. Kung mainit pa, wag muna. Okay? Kung mainit pang ulo, wag muna. Okay? At may dito advice on card dito na kung itong tao ito ay parating naghahanap ng gulo or away, baka kailangan nyo na po mag-decide. Remember, at the end of the day, ikaw po yung mag-decide kasi buhay nyo po iyan. Magkakaayos naman po. Magkakaroon ng balanse, magkakaroon ng pagkakaisa. Okay? Andito pa rin na naiinip na kayo kasi naghihintay ang ilan sa inyo sa mga single, matagal na kayo naghihintay or naiinip kayo, excited kayo, gusto nyo pumasok agad sa relasyon. Ang sabi kasi ng card dito, trust the divine timing. May tao talaga nakatadhana sa iyo. Na kumbaga wag pilitin na magbuo ng relasyon kaagad kasi gusto mo na. Yan, wag magmadali. At sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may emotional intense na mangyayari. Ang taas ng trust level nyo sa isa't isa. And this may lead to the next level sa inyong relasyon.